558. Oras 19. 7:19, classic Alas 7:19 ng umaga, tuloy po kayo. Salamat sa pakikinig. Saan man ho kayo naroon ho ngayon, sa daan, sa bahay, sa kusina. Ito po yung mga balitang nagpapatuloy naming ihatid sa inyo. Ako si Weng de la Peña. Ako si Buddy Oberas. Kilala nyo si Bong Navarro. Tampok yan ngayon, di ba? Balita. Balitang balita yan. Internet, saan, sa opisina, sa love life, yan. May nangyari. Yung NBI, magsasagawa na rin ng sariling investigasyon. Abay, dapat lang, NBI na. Alam naman FBI. NBI lang. Sarili nila, di ba? Dahil, hinggil doon sa pambugbog sa aktor na si Bong Navarro noong January 22. Sabi ng NBI, pinag-aaralan nila ang posibleng motibo at anggulo sa naturang pangyayari kung saan patuloy din silang nangangalap ng mga ebidensya at testimonya ng ilang testigo na makakatulong sa kanilang investigasyon. Sa susunod na linggo ay mailalabas na nila ang resulta ng kanilang isasagawang o isinagawang pagsisiyasat o na dito ay kinapirma ng tagig PNP na wala silang datanggap na blatter na may kinalaman sa panggugulpe kay Navarro. Matatandaan na inakusahan ang aktor ng attempted rape ng isang Denise Milet Cornejo. Batay sa report ng estudyante, hinawakan siya ni Navarro sa kamay, hinila sa buhok at sinundan pa sa kama. Yun nata. Yun ang sabi. Yun ang sabi ng umano nitong si Denise. At nang makatakbuhan niya siya sa kwarto, doon na siya hinubaran ng shorts ni Bong Navarro. Kaagad naman daw dumating ang dalawang lalaki para saklolohan si Corneo kung saan nangyari na nga ang panggugulpe sa aktor. Nauna po dyan ay kaugnay ang Taguig Police Senior Superintendent si Felix Asis. Sinabi talaga walang blatter na naitala nangyaring pangbubugbog niya sa aktor na si Bong sa condominium sa The Port. Ayun nga blatter. Kaya Asis posible si Balusod nagpa-blatter. Pero lumalabas po ngayon ang latest nga ay sa Southern Police District Headquarters mismo sa Maine. Pero sa kabila niyan, inumpisan na rin nila ang sariling investigasyon kung saan inaalam nila kung saan unang nag-report ang biktima. Sinabi rin ni Asis, ipapatawag nila si Denise Milet Cornejo, babaeng tinutukoy ni Navarrong kasabwat naman ang bugbog sa kanya at kinalaunan ay humihingi ng 1,000,000 piso. Anya posibleng maharap sa kasong physical injury at extortion si Cornejo at mga kasabwat nito. Nagkaroon ho ng lindol 4.3 magnitude ang tumama sa silangang bahagi ng Mindanao. Ang sabi ng PHIVOLCS na itala ito kanina alas 3:12 madaling araw kanina. Natukoy ang epicenter 70 kilometers sa silangan ng Bislig. Yan ho sa Surigao del Sur. May lalim itong 15 kilometro at tectonic ang pinagbulan. Inaalam pa kung may naitalang pinsala sa naging pagyanig. DZXL Bulat Palaro. Tabla ang naging resulta ng final match ni Filipino Chess Grandmaster Wesley So sa 76 Tata Steel Masters Amsterdam. Sa lubho ng 31 moves ay nagdesisyon sina So at American-Italian Grandmaster Fabio Caruana na itabla ang laban. Matapos sa 11th round ay nakapasok naman sa ika-6 na pwesto si So at pang-4 si Caruana na kung saan kapwa sila nakaipon ng 6 points. Ang Tata Steel Chess Tournament ay dating tinatawag na Chorus Chess Tournament na ginaganap taon-taon. DZXL Showbiz Balita. Lodi Showbiz. Hi, Loli!
everybody, everywhere. Hello, good morning to you, good morning to me, and to you, and to all. Hi, it's a Monday, it's me, Loli, Papa. Dalikata, mane. Ganun na talaga. Oo, hindi pa ako nakapag-almusal. Sandali lang. Aminado ang actress na si Andy Eigenman. Nahirap siyang ipaliwanag sa anak niyang si Ellie kung nasaan ang daddy nito. Uy, sabi ni Andy, hindi niya alam kung sino akong sino. Hindi niya alam kung paano ano? Ako rin, hindi ko maasap paano paliwanagin to. Hindi niya alam kung paano paliwanag ang gagawin sa anak. Dahil as we all know, I don't know, ay hindi naging maganda ang relasyon ni na Andy at yung naging boyfriend ata nito o ewan, Albi Casino noon. Humantong nga siya, dimandahan ang dalawa dahil na rin sa iba't ibang chismis na kapwa sila nagtatanggihan. Si Albi Casino ang itunuturong ama ni Ellie. Pero ang iba ay nagdududa na hindi siya. At ngayon ay 3 taong gulang na si Ellie. Pero sa kabila nito, bukas naman daw si Andy na pagtagpuin. Okay. So yung kanyang mag-ama, alang-alang sa kagustuhan ng kawawang bata, na hindi pa rin sa at hindi para sa dating nobyo o ng sino man. Alang-alang sa batang si Ellie. It's me, Loli. Parang malapit lang. Loli Ellie. It's me, Loli. Paparapapap. Loli pa. Bye, Loli. Sige, Loli. Hindi gasgas, hindi umatras. Medyo madulas. Ito ang balitang panghimagas. Magaspang natin si kanina Ellie PB. Ayos lang yun. Ayos lang yung camera. Importante yan. Wala ba? Hindi tinatablan si Baby ngayon? Hindi. Ayaw. Sayang. Sorry, tinan mo. Wala eh. Para i-logo mo muna. Ayan, dito ka muna. Aba, tinan mo. Nag-effort pa talaga. Magpalit sila ng pwesto para makita lang si Pebi. Ayan, kita ka na. Ayan, okay na. Ayos na. Nakita na. Sige, ano bang kailangan nyo? Ano po, mananawagan po ba? Mananawagan ho ba kayo? Kailangan nyo ng camera? Kayo ho ba'y nawawala? Kayo ba'y naglaya sa inyo? Ano ho? Nandito lang po ako para manawagan. Okay. Sige. Nasa inyo na ho pagkakato. Manawagan na ho kayo. Umaga pa naman ngayon. Nakikinig na po ba sila sa Amerika? Opo, nakikinig na po sige. sila. Sige ho. Anong panawagan nyo? Ale? Ito na nga po yung balita ko. May kwento pala to. May kwento po ako para sa inyong Sige. sa inyong lahat. Mga kasama, good morning sa Shanghai. Si Lola Basyang ka pala. May kwento. Kadalasan ang tao ay magpapa-party para i-celebrate ang masayang pangyayari, di ba? Usually yung mga birthday o kaya yung mga napopromote sa trabaho. Tama. Sila. Sila lang. Ngunit kakaiba ang selebrasyong ginawa nitong si Darren Murphy, 26 years old. Abay, nagpa-despedida party siya bago siya makulong ng 5 taon. Siya ay nahatulan ng 5 taong pagkakakulong matapos makapatay sa isang suntok lamang. Suntok lang. Lakas nun, di ba? Isang suntok lamang. May isang bala ka lang ngayon, isang suntok lang. Oo, natamaan sa ilong at sa mata. Malupit. Kaso kasi ang biktima niya ay 50 years old na. Hindi artista yung biktima niya, ha? Hindi artista. Inaako naman niya ang responsibilidad niya at kahit ito'y masakit para sa kanya at para sa kanyang pamilya, tanggap din niya. Kaya pala nagpa-despedida. Oo. Dito, hindi nangyayari yan eh. Wala nang panahon eh. Wala. Diba? Pag gusto man magpatoma ni Ito siya mga kasama. Boy Tigas, Ayan. wala rin. Pakita mo nga sa camera. Ayan. Ayos, no? Para maging kahit papano, yung sweet. Kita ba? Pakita natin, para. Kita ba?
Ayan yung Ayan siya, kasama ang kanyang girlfriend bago kamukha siya to, makulong. Oo, may kamukha to. Sino? Siya mismo. Kala ko artista. David Beckham lang, ha? Oo. Ayos, Sige. Para importante So- yung last na line ni Baby. Oo nga. Ano yun? Yun na yun. Yun na yun. Yung Tapos na? pagbati mo. Importante yung pagbati. Nasa chat siya. Okay, Nag-chat okay. ata siya eh. Ganun ba? Sige. Batiin na rin natin. Sige po. Sige po, manawagan ngayon. Wala na? Nahiya tuloy. Sige na po. Ah, Nahiya pa kayo. Nahiya Nahiya pa pa. kayo dyan sige. At yan po ang balitang panghimagas kundi si XL Sinwon, Chong Sinwa, Sir Phoebe, Tatak Armen. Wala bate. Hello kay Brandon. Nakikinig siya ngayon. Thank you, baby. Thank you. Salamat. Ayos na. Ulat Trapiko. Ito na si Totoy. Toto yun, Pinaglaruan daw yung... Nagbubuhanin daw ng ano. Sus, Marios. Pinaglaruan yung kanyang to. Grabe daw. Nangyari. Ito na si Boy. Totoy. Boy! What's going on? Ay, wing at bali sa mga motorista na tataas dito sa kaban ng EDSA ay mabagal ang usad ng mga sasakyan. Dali lang, Totoy. Oo. Okay, sandali Dali lang. Yan, okay. Nakaangat kasi yung kwan Oo. Napaglaruan din. Binaba yung pantalon. Yung ano, telepono. Telepono. Binaba niya yung telepono. Usad ng mga sasakyan mula EDSA hanggang sa EDSA Kamuning patungo naman sa bahagi ng Makati. Pagkalampas ng Cubao ay usad pagong ang daloy ng trapiko. Kanina nagkaroon ng pag-ampon pero ngayon ay tumigil na yung ampon kanina. Yung ano? Sa kaba ng EDSA. Ano nagkaroon, Rambo? Oo. Nagkaroon ng? Ambon. Ambon. Biro mo, no? Maambon. Yung binabaybay namin ni Felix Distor, itong kahabaan ng EDSA ay umampon hanggang sa makarating sa dito sa Guadalupe, Makati ay mabagal pa rin ang usad ng mga sasakyan sa kabilang linya patungo sa bahagi ng monumento ay tuloy-tuloy ang usad ng mga sasakyan bagyang bumabagal pag dating sa Cubao pero pagkalampas nito ay tuloy-tuloy na sa Quezon Avenue naman patungo sa bahagi ng Mabuhay Rotonda. Mabagal ang usad ng mga sasakyan magkabilang panig. Ganon din ang kahaba ng E. Rodriguez lalo na sa mga stoplight. Stop. Ano? Alright. Boy, thank you so much, Boy, for the traffic update ngayong umaga na ito na mahalaga sa ating mga motorista habang sila ay naglalakbay. Di ba, Bay? Yan, oo. Okay. Tama. Ang ating MOTTO mo ngayong umaga, bro. Aking MOTTO ko. Dedicate natin kay bro, Professor. Professor. Yes, bro. Ang aking classmate. Nakikinig siguro siya ngayon. Sinong nasa classmate? Asik Ray Marcel. Uy, Nung classmate. kami sa kolehiyo, masyado itong mapagbiro. Pero ngayon, So alam mo na yung birthday niya kung kailan? oo, birthday boy. Ngayon ba? Happy birthday. Happy birthday. Kantahan mo naman. Kaya na, baka hindi ngayon. False alarm ka. Oo, baka pero ang alam ko, baka Paulson. Pero alam ko lang, pero alam mo naman, masyadong joker yun Oo. Halos light Oo, ginagaya nga yan dati noon ni Paring Ray. Yan ang idol yan noon. Paring Asik na ngayon. Asik Ray Marcel. Yan, kasama ngayon. The Spy. Professor, The Spy. Si Asik Ray Marcel. At si Jovi de Guzman, binabati ko rin lalo na si Jennifer Villamor Tusok. Yan, Villamor Tusok. Jennifer Villamor Tusok yan sa Laguna kasamang Wayne at Buddy. Alright. Yan. Ang motto, sometimes the wrong choices bring us to right
places. Uy. Bo. Malalim yun, The wrong choices bring us to the right places. Ganun? Oo. Ba? Ayos. Ano nangyari kaya? Ano nangyari yun? Sige. Kung ang pinili mo ay kasamaan, paano ka mapunta sa tuwid na daan? Paano yun? Dali lang. In Tagalog, siguro para maintindihan. Tamang Buddy Weng, minsan ang mga maling desisyon natin sa buhay ay siya pang ang magdadala sa atin sa tamang lugar. Minsan lang pala. Ala ko'y madalas. Minsan lang naman pala. Ayun. Okay, bye. Nakuha na lang mo, bye? Alright. Yan ang ating palaisipan ngayon, araw na ito. Pagkatapos ng MOTTO mo, ito na ang ating Kot-Koto. Kot mo. Diba? Kot-Koto. Ito na Kot-Koto, ha? Bye. Ang sabi dito ng aking kaibigan si Brother Mike. Sabi niya, I feel so handsome. Walang kokontra dahil feeling lang naman yan. At hindi naman totoo. Yan ang aking Kot-Koto, boy. Galing, ha? Galing. Galing. Ayos ba? Ganda. Ay. Parang ito lang, Parang yan lang. Alam nyo, ang buhay, nakakatuwa, Rambo. Kasama mo, dahil ang kumita ng 20,000 Uy. piso ay nangangailangan ng 30 araw. O isang buwan. Ganon? Pero, ang pagbabayad ng mga bills, 2 segundo lamang. Ubos. Ayun na. Ito, ano? Life is funny. Life is very quick. Fast pace. Kaya dapat bawat minuto kumikita tayo. Thank you, boy. Boy. Nawala. Nagbabay na. Babay na. Kasi may interview pala. May interview. Okay, sige. Thank you. Wag ka pumasok-pasok lang sa mga kondo. Bye, ha? Huwag ka sasama pag may mga estudyante. Bye. Yan, ha? Pag 22 anyos, wag na wag. Kahit inaya ka, tas mag-isa ka, wag na wag. Bye, ha? Tandaan mo yan. Bukas may job fair ang Manus Eventos, mga kaibigan natin dyan. Ang Trinoma Job Fair, meron na tayo ang DCXL, andyan pa rin. 28 and 29, Activity Center Trinoma Mall. Pwede silang tawagan 0917-862-4687. Yan po supported by DCXL 55 Trinoma Job Fair tomorrow sa Trinoma Mall. Dire-diretso mga naglalagablab ng mga balitang tatakaramin ang kanyong napakinggan dito lamang sa DCXL 558. Ayun pong umaga ng Lunes, January 27, 2014. Kami nyo sa Servisyo Publiko from the city of Zamboanga, Eliseo Primo Hermano, Weng de la Peña. From the province of Occidental Mindoro, mabuhay, ako si Buddy Obera. Kami ho ay Tatak RMN. Naglalagabla sa 558. Sumayin nyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakhang Maynila sa ating bansa at sa nagdako ng mundo. Naglalagabla. Dito lamang sa Unang Piyan DCXL 558. Ang bagong kasama mo. Bumubulahaw na sa Kalakhang Maynila. Bagong umaga. Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga sa DZXL. Ang astig ngunit maharot at masaya na Anchor Woman ng DZXL 558.